Kung dati lumang passport lang ang kailangan para makapag-renew ng pasaporte, ngayon kailangan ulit magsumite ng birth certificate ng mga aplikanteng walang e-passport. Hirap na naman. Imbis na pasok mo na lang yung old passport mo. Ngayon, pupunta pa kailangan ng PSA. Punta ka pa uli ng kung saan-saan. Ang dahilan nito, ibinunyag ni Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin. Itinakbo raw kasi ng dating gumagawa ng passport ang lahat ng datos ng matapos ang kontrata nito. Ilan sa mga nakapaloob sa datang tinangay umano ng kontraktor ang pangalan, address, petsa at lugar ng kapanganakan at pangalan ng mga magulang ng aplikante. Sabi ni Locsin, panahon pa raw ni dating Pangulong Gloria Arroyo nagsimula ang problema sa passport. Lumala raw sa administrasyong Noynoy Aquino ang aniyay passport fraud. Nung pumasok sa kontrata ang gobyerno kasama ang Apo Production Unit Incorporated. Isa yung government-controlled corporation na nasa ilalim ng Presidential Communications Office o PCO para sa pag-imprenta ng mga pasaporte. Alinsunod sa kontrata, hindi raw pwedeng mag-subcontract ang Apo ng isang pribadong kumpanya para mag-imprenta ng passport. Pero ginawa raw ito ng Apo at kinuha ang United Graphic Expression Corp or UGEC. Paliwanag ni Michael Dalumpines, ang chairman ng Apo, kinuha raw nila ang serbisyo ng UGEC para tulungan sila sa funding at pagbili ng ilang supplies, pero hindi para sa pag-imprenta ng pasaporte tulad ng aligasyon. Apo naman talaga ang nagpiprint ng passport, hindi yung aming joint venture partner. They take care of our finances, our procurement of new machines, but they're never involved in the printing of the passports. Si dating DFA Secretary Perfecto Yasay, alam daw na iligal ang ginawa ng Apo, ngunit pinili raw niyang wag na itong questionin noon dahil mas lalala pa ang problema sa mabagal na pag-issue ng passport. Gayunman, naniniwala raw siyang walang tinangay o ninakaw na data ang dating French contractor na Overture, gaya ng sinasabi ni Locsin. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng UGEC at ng Overture. Tumanggi namang munang magkomento si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na nanungkulan noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pinagpapaliwanag na ng Malacanang ang mga sangkot sa issue. Magpapadala raw sila ng sulat sa DFA sa PCO na siyang nangangasiwa sa Apo maging sa UGEC. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, pwedeng iutos ng gobyerno na ibalik sa DFA ang mga passport data. Right now, it appears that somebody is claiming that a foreign company was contracted, a foreign company did this and did that. Puro nga claim eh. Hindi pa nga natin alam kung totoong nawala eh. Ipatatawag din ng National Privacy Commission o NPC ang ilang opisyal ng DFA para bigyang linaw ang mga kontratang pinasok ng ahensya para sa passport printing. Sa ngayon, hindi pa masabi ng NPC kung meron talagang data breach o misconduct na nangyari sa passport data. Ang mahalaga raw ay napag-uusapan ang kahalagahan ng data security sa bansa, lalo't maaring gamitin ang mga pribadong impormasyon sa identity theft. Nagulat ho tayo sa mga revelasyon ni Secretary Locsin at kinoconsider ho nating seryoso ho itong mga usaping ito. Tingin din ng isang cybercrime law expert, walang dahilan para magpanik ang mga passport holder. Sa sitwasyon na to, hindi naman malinaw na bad party o may intention yung third party na gamitin yung data for identity theft. Ako bilang isang passport holder, wala naman ako natatandaan na may pinirmahan akong consent form na magamit ng third party yung data na binigay ko sa kanila. Chino Gaston, GMA News.